Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video at opinion sa mga balitaan na ating panonoorin. Pero ito, tignan muna natin kasi total, patungkol naman to kay Erwin Tulfo na ating idol. Tignan muna natin ito kasi kabait yata ngayon at kahinahon. Tignan lang natin kung anong nangyari mga kaibigan. I-play ho muna natin. Sa pinakita ni Senator Robin na sabi niyo raw nagpa-press con siya sa opisina pero naglabas siya ng video na wala rin yung mga 18 bodyguards. Nandoon po sa social media. Oo nga po. Pero Nandoon po siya sa tabi na parang nakita ko po live kanina. naglabas siya sa social media na pinakita niya yung kwarto niya na wala doon yung ano. Isa po sila nagpa-press ko. Sabi po dito sa ating attendance, pumasok po silang 18 rito. At ang sabi po nila, papunta po sila sa office ni Senator Robin and mga staff po ni Senator Robin ang tumulong po sa kanya. Base po dun sa report ng kuan ng mga dyan sa baba kanina sa lobby. So, ewan ko saan po sila nag-press con, pero siya po yung tinuturo nila na bisita po siya. Parang naninibago ako kay idol Parang hindi ito yung idol. Ano ba to, direct? Sino bang ano dyan? Mga sangkot dyan, ha? Ano bang manager? Mga, ano ba tawag dyan? Mga supervisor. Pakicheck nga kung legit ito. Baka AI to, ha? Kasi kapag sinabing idol Tulfo, sila yung mga matatapang pag nakikita natin, Pero bakit ngayon? Bakit parang mahinahon sila? Mahinahon mahinahon. Tingnan natin Gusto ko yung ganitong Tulfo. Sir Idol, gusto kong ganitong Tulfo. Yung pro. Okay, tingnan natin Ewan ko anong nangyari kasi parang kailan lang narinig ko yung kukwelyuhan Tapos ngayon parang gumagamit na ng po. Tapos mahinahon. Nice po, nice. Sabi ko naman dito palakpakan natin. Mahinahon Anyari, ba't naging mahinahon? Ito ba'y sanhi ng pagkakamali or naisipan niyang gumalang o talagang minsan iba-iba yung mood, no? Tingnan natin, pakinggan natin Bisita sila ni Senator Robin. Hindi po ba pambabastos ni Senator Robin yung ginawa niya sa imbitado ang 18 soldiers tapos May karapatan po siya kasi bisita. Yung sa amin naman po kasi Grabe naman pambabastos. Napakagandang tanong mo, ikaw talaga ang nangyari po doon, it was just a meeting. Hindi naman po talaga hearing kasi hindi pa po nagko-convene yung Blue Ribbon. Kailangan po muna talagang ang tamang proseso na appoint po ako chairman, vice chairman. Kailangan po namin appoint sa floor. Magbibigay po sila ng mga representatives po nila sa amin. Wala pa po yun So doon po yung pinagkaiba yung hearing-hearingan po nila the other day or last week versus dito sa ngayon. Ngayon po hindi namin tinawag na hearing. Ito meeting lang po ito kasi meeting lang pala. Tapos tinawag niyang hiring-hiringan, Pero mas na-shock ako doon dahil napakahinahon niya ho rito. Palakpakan. Anyari, no? Yun lang. Ang tanong ko lang dyan, ito ba'y totoo na naging mahinahon na, naging pro, o minsan sala sa init, sala sa lamig, no? Di ho natin maintindihan Pero dahil dyan, sa kalakip ho na balita, ito'y galing din sa ating Pinas News Insider. Nakalagay kasi dito, breaking news, bumigay na si Erwin Tulfo, bumaliktad na kay SP Cayetano, Robin Marcoleta, panalo na. Anong meron? Panoorin na ho natin ang sabay-sabay. Siyempre, kapag nagsisimula na ho tayong manood mga kapatid, papindot naman ng like dyan para bumalik ang ating sigla ng channel. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tila naggaling-galingan at tila nagtapang-tapangan. Senator Erwin Tulfo, tila nabahagang buntot, umatras at bumigay na di umano. Tila natakot sa hamon ni Senator Ruben Padilla at SP Cayetano at Marcoleta. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video
na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi po ito ang dapat na asal ng isang senador. Yeah. Humingi ng paungmanhin sa publiko si Senator Erwin Tulfo matapos umani ng matinding kontrobersiya ang kanyang mga naging pahayag laban kay Senate President Alan Peter Cayetano at iba pang personalidad sa Yes. gitna ng sigalot sa Senado. Sa isang pahayag na inilabas nitong Hunyo 7, Oh. inamin ni Tulfo na hindi nararapat ang kanyang mga naging pananalita kaugnay ng pagpapaaresto at pagkukwelyo Ha. at pagbitbit sa mga taong magsasagawa umano ng hiwalay na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ayon Nakakatawa, ano? Ay, sandali lang. Yon, nakakatawa nga lang yung mga inaasal kasi niya na dati sinabi niya, sometimes you need bend low. Tapos nung mga sumunod, nakalimutan ko ng iba eh. Pero baka talagang hindi ko nakalimutan. Tapos ngayon, di ba? Sasabihin niya na kukwelyuhan. May iba pa siyang mga sinabi na unprofessional ho. Tapos sa bandang uli, sorry lang, di ba? Hindi ho ba kailangan natin na pag-isipan mo ng maigi bago ho tayo magsalita? Ang nangyayari ho kasi para na ho kayong nagkakalat dyan sa Senado eh. Ingay dito, ingay doon, ang tapang-tapang ng mga pahayag. Pag in-interview naman ng ganyan, biglang, opo. Biglang ganon eh. No? Kung matapang, panindigan. Kung kukwelyuhan mo. Diba? Puro salita tuloy eh. No, ayan, ang hirap sa atin, no? Alam nyo, dito sa politika, napansin ko lang pangkalahatan, kapag ka bayad ka, wala ka ng ibang iisipin kundi ipagtanggol yung nagbayad sa'yo. Dapat, public servant matawag sa kanila, nagtatrabaho sila sa gobyerno, tapos para pa sa bayan. Pangako kayo ng pangakong para sa bayan nung kampanya. Pero ang ginagawa nyo ngayon, pinoprotektahan ninyo yung mga masasama. O ito yung pangkalahatan ha. Huwag naman ho kayong ganyan. Meron pa po ba kayong natitirang kahit konting respeto sa sarili ninyo? O kahit konting awa man lang sa mga mamamayang Pilipino? Iisip siguro kung masamang tao ka, iisipin mo pa ba yung mamamayang Pilipino? Pera na, bilyon na eh. Maleta na, di ba? Huwag na uy. Manigas kayong mga mamamayang Pilipino. Ganon siguro ang mga korap. Ganon ang mga pumuprotekta doon sa mga taga-kabila. Ang nais natin dito mga kapatid, puro katotohanan. Ayaw na natin ng kasinungalingan, sawang-sawa na tayo dyan. 18 Marines? Ayaw mo ba yung 18 Marines may pinapakitang mga ebidensya? Papasukin mo o kaya sige, interviewin nyo. Meron ka pa ba? Kunwari, andyan na, kaharap nyo na yung mga 18 Marines. O, pinagbibintangan mo ko, ganito. O, hilaw tong ebidensya mo kasi verbal lang. Meron ka pa bang ibang matitibay na ebidensyang magpapatunay na itong pahayag mo ay totoo? O, di ba? May video ka ba? Meron ka bang sapat na mga larawan? Kahit ano pa man na mas magpapatunay. Kasi di ba alam naman ho natin kapag ka verbal lang, sabi-sabi niya lang yan. Sige, papuntahin mo. Diba? Dapat ganun ka. Sige, papuntahin mo yan. Magkaalaman sa Blue Ribbon. Ganun. Hindi yung may sinasabi, puputak ka din. Di, papuntahin mo. Diba? Yung mga nababanggit, pumunta. Ayusin nyo kung talagang wala kayong ginagawang masama. Hindi yung 18 Marines. Ano ba yung sabi ni Manang Claire? Hindi daw karapat-dapat na tawaging ex-marine ang mga dating marine. Sinabi niya ba talaga yon? Kasi meron akong nakita dito na yung 18 Marines daw, to make a long story short, hindi daw pwedeng tawaging ex-marine kasi nga, ano daw sila, yung parang mali-maleta daw, mga kwento. Ito naman sa mga 18 Marines natin, naalala ko lang kasi yung pinaka-abogado ata nila, sabi nila may ilalabas pa sila, bla bla bla. Alam nyo, yun na sana yung pagkakataon mga sir. Hindi ho ako marunong na tao, basta ako sumusuporta ako sa tama. Dun din ako sa Duterte at ang mga kaalyado nito. Kung yung 18 Marines may mga matitibay pang ebidensya, kasi sabi nyo may ilalabas pa kayo may mga darating pa no. Ang sa akin lang ho sana, pinaghandaan nyo naman na ng todo ito. Sana yung 18 Marines na yun at yung iba pang may mga Marines pang pupunta,
at yung mga sinasabi nyong meron pa kayong mga hindi na isamang ebidensya, pinag-isa nyo na sana nung araw na yon para po talagang napaka-solid nung hearing na yon. Para hindi na po masabi na ganito, may sasabihin, may ganito, ganyan, may mali, may hilawang ebidensya, mga kargador daw, no? Sabi nila sa 18 kargador daw, no? Okay naman ho yung mga ebidensyang mga ipinakita. Gaya na lamang po kay Tito Sen, nakasama niya si Ping Lacson, naka-helicopter at tumutugma doon sa kwento. Ano ba naman ang ginagawa nung dalawa doon? Nung time na nagdi-deliver, di ba? Kaya ako napapaisip din. Yun nga mga sir eh. Di ba, kung talagang wala kayong kasalanan o naki-helicopter, nakikapilang kayo doon sa kay Tamba, o edi sabihin nyo, nagkapilang kami doon nagkataon na, picturean lang kami. O, picture lang naman O basta, yung matitibay na ebidensya, manghingi kayo, di ba? Patunayan nyo. Depende na lang kasi, baka takot na din kayo na may ma-surprise na ebidensya sa inyo. Kasi nakikita ko, biniverbal lang nga nila At kung mga picture-picture Siguro pagka tapatan na lahat, doon nila ipapakita yung mga video no? Pero sayang, sana nilabas nyo na lahat, inano nyo na. Kasi pag gagawin mo part 1, part 2, part 3, parang series na. Minsan kasi baka hindi na makapunta. Maraming pwedeng mangyari. Kasi pwedeng sa susunod na araw, kuditan na naman. O yung mga yan, walang ginagawa. Gusto nyo, magpakuditan na naman. Babaliktad na naman, di ba? Hanggang sa wala na, yung Blue Ribbon, baka hindi na mabuksan. Kaya, kung may mga pagkakataon ulit sa susunod na makakaating ng 18 Marines at yung iba pa, ilagay nyo na lahat ng pinaka-ebidensyang mailalagay ninyo. Yun ho ang pinaka-importante mga sir. Hindi naman kami, kakampi nyo kami. Kasi gusto namin sa tama, nararamdaman namin na tama yung mga sinasabi ninyo. Hindi naman kayo haharap dyan kung ganun-ganun lang, di ba? Nakataya ho mga buhay ninyo dyan. Kaya ilabas nyo na kung anong meron. Itodo nyo na lahat. Yun lang ang po sa akin siguro. Baka mali ako sa paningin nyo. Di ba mga kapatid, no? Itodo nyo na kasi baka sa susunod yan, wala nang Senado. Di ba? Baka mangialam na rin yung presidente. Hindi natin alam. Wala na. Kaya dapat todo na. Kay Tulfo, lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan, sa aking mga naging marahas na pahayag ukol sa pagpapaaresto, pagkukwelyo, at pagbitbit kay Senator Cayetano at sa ilang individual palabas ng sesyon or plenary hall. Dagdag pa niya, hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na ng isang senador. Hindi po ito ang dapat na asal. So ibig sabihin, sinasabi mo na rin na pangit yung asal na ipinakita mo. Kabastusan yung sinabi mo sa kapwa mo senador. Di ba? Magkaiba lang kayo ng paniniwala pero hindi kayo magkakalaban dyan sa Senado. Sana naggalangan man lang kayo. Ginagalang kayo ng mga majority. Tapos kayo magwo-walkout na akala mo sobrang tatalino. Mula sa matitinding banta hanggang sa paghingi ng paumanhin. Ang paghingi ng paumanhin ni Tulfo ay dumating 2 araw matapos ang kanyang kontrobersyal na pahayag noong Hunyo 5. Tapos sa susunod, baka kung ano na naman sasabihin niya, no? Maanghang na naman yung sasabihin niya. Tapos mag-sorry na naman. Kaugnay ng posibilidad na magsagawa muli ng hiwalay na Blue Ribbon hearing ang kampo ni na SP Cayetano. Kabilang sa mga naging pahayag ni Tulfo noon ang, kung dati kang SP, dati kang speaker, I don't give a fuck. Wala akong pakialam. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Talagang papahuli kita. No, diba? Ang tapang, akala mo kung sinong Paano pag naging presidente pa to? Akala mo, okay sana to kung yung pinupukol niya, yung masasama. Kaso pinupukol niya, okay naman Alam mo kung saan lang nagkamali itong si Peter Cayetano noon? Yung sa sinasabi niyang 10K. Kaya minsan nakakabasa din ako Oy, tigilan mo kami, 10K. Ito naman kasi Cayetano, dapat di ka rin nangako nun Tamo, binabalik ang katuloy nila. 10K para sa isang pamilya. Binabalik ang katuloy nila. Ngayon, nasa tama ka na. Sinusopla ka nila ng 10K. Kaya mo, okay lang yun. Ang importante ngayon, nasa tama ka. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng OSA, bibit-bitin kita, kwekwelyuhan kita, malalayasin kita dyan sa floor na yan. Grabe ang tapang, tapos sayang, sinori mo lang to.
Wala tuloy yung tapang, ano. Sinori mo to? Sayang, oh. Tapang mo na eh. Sorry. Ang mga pahayag na ito ay naging sentro ng matinding batikos mula sa ilang personalidad at mambabatas. Ang kontrobersiya ay nag-ugat sa nagpapatuloy na bangayan sa Senado matapos ang kontrobersyal na reorganisasyon ng liderato noong Hunyo 3. Iginiit ng kampo ni na Senator Sherwin Gatchalian at Senator Erwin Tulfo na lehitimo ang naging pagbabago ng liderato at mga komite ng Senado. Samantala, patuloy namang kinikwestiyon ni na SP Cayetano, Senator Dante Marcoleta at iba pang senador ang legalidad ng naturang hakbang dahil umano sa kawalan ng quorum. Ating pamagat, huwag magpa-11 at suportahan natin ang 13. Ayun, mga kapatid. Ilalagay ko po sa description ang buong video na ito, mga kapatid, yung link para po magtuloy-tuloy kayo ng panonood kasi dito sa atin, gumagbibigay lang naman din tayo ng ating reaction sa mga balita ngayon. Basta iisa ho tayo ng damin, mga kapatid. Solid Duterte pa rin. Alright, maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang X-Crew Reaction and Opinion at may isa pa tayong channel dyan. Panoorin nyo rin po. Reactionario PH. Nasa baba rin yan. Nasa description. Panoorin nyo po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Break it down.